Medyo horror lang, kwentong nakakatakot, kababalaghan at misteryo. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para updated ka sa mga bagong istorya na parating. Kumusta sa Kalabasa, Paella? Tungkol to sa asawa ng Kuya John ko. Tawagin natin siyang Dean. Die-hard fan ng Supernaturals kasi. Si Dean, kabatch ko siya nung 4th year. Bale, nag-stop ako ng 2 years dahil sa kadahilan ng sa loob ng 2 taon na yun, ilang beses akong na-aksidente. Yun nga, so kabatch ko siya. Higher section siya. Ako naman nasa 5th to last. Transferi siya galing Manila. Probinsya to. Kaya iba yung vibe niya. Nakilala siya agad sa school bukod kasi sa matalino, lapitin ng basag ulo. Panahong yun uso pa yung clan sa text. Nung February, nalaman ko siya pala yung founder ng pinakasikat na clan sa school. Dahil doon, nagkakilala sila ng kuya ko. Una, akala ko hindi magiging sila. Kasi naman halos 10 years gap nila ni kuya. Pero yun nga, naging sila. Hanggang sa sumama siya sa kuya ko. Kung titingnan mo si Dean, hindi mo maiisipan na may third eye siya. Pero nung nagsasama na sila ni kuya ko, at doon pa sila nakatira sa bahay namin. Doon ko nalaman na nakakakita pala siya. Tsaka yung ability niya na once na may mahawakan siyang bagay o tao, di ko sure kung applicable ba sa lahat. Basta, matutulala na lang siya. Tapos maya-maya, ayan na, kung hindi iiyak, manginginig sa takot. Unang beses, undas. Dumating yung kumpare ng mga kuya ko na retired na army. Kabady nung pinakapanganay na kuya ko yun sa ROTC. Inuman, kwentuhan, kantsawan. Si Kuya John yung sentro ng asara nun. Kasi ang bata nga ni Dean, ginayuma daw ba niya? Hapon na nakapunta si Dean sa bahay kasi dumating yung parents at relatives niya dun sa family house nila. Pinakilala siya ni Kuya John kay Kuya Abet. Nagkamay sila. Tapos natulala si Dean. Nag-collapse. Si nanay no nag-hysterical na pero mga 5 minutes na bigla siya nagising. Hinihingal. Biglang namawis. Tinitigan niya si Kuya Abet. Dugo. Maingay. Madaming patay. Walang nagsabi sa kanya na sundalo si Kuya Abet dati. Hindi rin namin alam yung dahilan kung ba't siya maagang nag-retire. Umiyak na lang bigla si Kuya Abet. Yung pala, dahilan bakit siya nag-retire na maaga na trauma sa giyera sa Mindanao. Pangalawang beses, may tropa akong Muslim na nagtitinda ng gadget sa palengke. Nung nagsawa ako sa phone ko, ipapaswap ko sana. Niyaya ko si Dina sumama. Nung nandun na kami sa loob ng pwesto, may nakita akong magandang model. Nokia pa uso nun, N-series. Nung pinakita ko sa kanya, kinuha niya tapos natulala na naman siya. Saglit lang binitawan niya na yung phone. Nangya, Kevin, wag yan. Tinanong ko kung bakit, sabi niya, galing sa hold up yung phone, napatay yung may-ari. Di ako, di ko sinap yung phone ko. Ikatlong beses, dahil nga bata pa siya, gusto ni Kuya John mag-aaral siya hanggat wala pa silang anak. Kasabayan ko siyang nag-enroll. Magkaiba lang kami ng course. Pero sabay kaming pumasok tsaka umuwi. Campus festival nun. Player siya ng volleyball tapos may mga dumayo na taga ibang school. Nakalaban nila. Natumba siya dun sa bench ng kalaban. Nahawakan niya yung coach ata, basta yun yung nagmamando sa kabilang team. Natulala siya. Kaya ako, hinila ko na siya papalayo. Nung nahimasmasan siya, umiiyak siya. Klinik. Kevin, punta tayong klinik. Pumunta kami. Kasama ko yung iba kong classmate. Pero nung nasa klinik na kami, sabi niya, tawagan ko daw yung best friend niya si Sam. Tinawagan ko ilang minutes lang na dumating na. Akala ko nga nung una may relasyon sila. Isang dahilan yun kaya bantay sarado ko si Dean. Loyal ako sa kuya ko, no? Umiyak siya ng umiyak, nanginginig pa. Tinanong ko siya kung bakit pero sabi ni Sam, pagkalmado na daw saka na ako magtanong. Ipinaalam ko siya sa coach nila. Umuwi na kami. Umalis na rin si Sam. Nung dumating si Kuya John, yakap siya agad. Nanindig balahibo ko nung marinig ko yung dahilan kung bakit nagkaganon siya. Siya yung nang-rape sa estudyante. Kitang-kita ko, nakapiring yung babae, di. Si Kuya, katulad ko din niya gets pero aware siya sa kakayanan ni Dean. Nanindig balahibo niya, halata sa braso. Nung pinipilit siyang pakalmahin ni Kuya, tumingin siya sa akin. Kevin, alam mo yung lalaking nadaganan ko kanina? Tumango ako.
nabalitaan mo yung sa kabilang bayan, yung engineering student na na-rape sa loob ng campus? Siya yung nang-rape. Kako, paano siya nakakasiguro yun nga yun? Kasama kitang nanood ng balita nun, Kevin. Alam mo yan. Hindi ako pwede magkamali. Di, anong gagawin natin? Sa totoo lang, wala kaming alam ni Kuya John kung anong gagawin. Pero sinabi ni Kuya na iisip siya. Ilang buwan na balitaan na lang ulit sa provincial news na nahuli yung lalaki. May anonymous tip daw sa pulis na pinaimbestigan yung lalaking yun. Na instructor pala sa PE. Nasa harap sila ng bahay nun na magkaklase, gumagawa ng project. Pagkarinig ng balita, nag-appear sila ni Sam. Nandun kasi sa sala yung TV namin. Pero yung kuya kong panganay ang nanonood, kaya parang naka-sound system kaya rinig sa labas. Ikatlo, lagi silang nagdedebate ng kuya kong panganay na si Kuya Pyox. Kontra lagi niya si Dean eh. Siguro kasi pareha silang matalino, kaya ganun. Eto nga, si Kuya Pyox, na-witness niya rin yung kay Kuya Abet at Dean pero hindi pa rin siya naniniwala. Lagi pa niyang sinasabihan si Dean na baliw. Kaya siguro itong si Dean, napiko na. Nagluluto siya nun ng spaghetti kasi birthday ni tatay. Kevin, anong favorite mong pagkain? Eh di ako, Kako, yung sinigang na baboy. Tinanong ko kung bakit. Nung time na yun, nasa kusina rin si Kuya Pyox. Ginagayat niya yung ricado ng sisig. Ako kasi dinuguan, nung pinaputok. Tawa ako, tapos tanong siya ulit, ano daw paborito kong kulay? Kako naman sky blue. Ako kasi pink. Okay, dun alam ko na may iba. Kasi hindi girly si Dean. Alam kong favorite niyang kulay green and black. Pero ganun kulay ng damit niya eh. Tapos ng 4th year, kulay green ang buhok niya. Si Kuya Pyox naman biglang nagdabog tapos nag-walkout sa kusina. Nung araw na yun, nasa kabilang bayan si Kuya John. May kontratang bahay. Siya lang ang wala. 14 na kami magkakapatid, iisa lang ang babae. Si Kuya John lang sa amin ang hindi takot makipag-away kay Kuya Pyox. Lahat na kami takot. Kaya walang kumibo ng tinulak at dinuro-duro niya si Dean sa noo. Malandi! Para kang naubusan ng lalaki. Puro kung ano-ano sinasabi niya kay Dean. Si nanay nun nasa palengke kasama si tatay. Si Dean, wala, poker face lang. Walang takot o inis man lang na makikita sa mukha niya hanggang sa siguro na below the belt na siya ni Kuya Pyox. Bakit ka ba pinag-aaral ni John? Bobo ka naman. Tsaka lalaki mo yung Samuel na yun. Kalmado pa rin si Dean pero laglag pa nga kami na sinabi niya. Naku naman kuya, mahal ko si John, isa pa. Scholar ako. Hindi ko gagawin yung ginagawa mo kay Ate Mia. Remember Merlins? Pinaputok na dinuguan sa may kalok, pink na tibak, umangat braso ni Kuya Pyox. Pupunta na sana para umawat si Ate Mel pero bigla na lang dumating si Sam. As in, hindi ko napansin kung saan siya galing. Nakahawak na lang siya bigla sa kamay ni Kuya Pyox. Hawak lang pero nung binitawan niya, aba may violet na agad. Kinagabihan muntik na magka World War III sa bahay. Kung hindi lang umarte si nanay na naninikip ang dibdib. Nalaman ni Kuya John yung nangyari. Natabunan yung ginawa ni Sam. Pero ako, tumatak sa isip ko yun. Tsaka halos isang buwang hindi nakapagtrabaho nun si Kuya Pyox dahil sa pamamaga. Tinanong ko si Dean kung paano niya nalaman. Kilala mo si Faye, yung bapa? Oo, bakit? Kalinyahan ko yun sa kantin nung January. Nung napahawak ako sa kanya kasi yung mga high school nagtutulakan. Nakita ko magkasama sila ni Kuya Pyox sa kama. Mula nung sinasadya ko nang hawakan siya. Kaya yun. Alam ko naman na babaero si Kuya Pyox pero di ko naman inaasahan na ganun kalala. Sinabi sa akin ni Dean na huwag nasasabihin kay Ate Mia. Nasa malayo kasi baka kung ano pang gawin. Ika-4. Okay, so madami pa sana pero pinili ko na lang talaga kasi kung isa-isahin ko baka hindi na ako matapos. Okay, buntis na siya ulit. Tuwang-tuwa sila mag-asawa nun kasi nakuna na last year si Dean. Pero maselan pagbubuntis niya kaya todo alaga si Kuya. Maselan rin yung pagkain nun. Hindi nakain ng kanin. Kung hindi ice cream, burger o kaya fries lang ang kinakain niya. Chubby si Dean kaya hindi halata na buntis siya. Nakatambay kami sa harap ng bahay nun. Si Kuya Mike napilayan sa kamay sa paglalaro ng basketball. Sakto may dumaan na mga nagtitinda ng langis. Isang babae, 2 lalaki. Pag bumili daw ng langis, may libreng hilot. Pumayag si Kuya Mike. Busy nun si Dean sa laptop gumagawa ng report. Andun din yung ibang classmate na kagrupo niya. Tatabihan sana siya ng babae pero biglang tumabi si Sam tapos ewan ko lang kung nag-i-imagine ako pero parang nagsinghalan silang dalawa ng pasimple. Baliw ko no? Lumipat sa harap ni Dean yung babae. Miss, maganda sa buntis yung magpapamasahe. Napatigil nun si Dean sa pagtatype. Tinitigan niya yung babae. Tumingin sa akin, sunod kay Sam. Balik sa babae. Paano niyo po nalaman na buntis ako?
Shit na malagkit mga brad. Para akong sinikmuraan nun. Gusto ko na sana silang paalisin kahit si Kuya Mike nun. Pinatigil na niya yung paghihilot sa kanya eh. Yung babae hindi nakasagot. Si Sam naman, tumawa. Siyempre, naamoy nila. Kaya nga sila nandito eh. Natahimik lahat nun. Kahit yung mga classmate nila, tapos nag-peace sign si Sam. Joke lang, kayo naman, di na mabiro. Anong tingin nyo kay ate? Aswang, oh come on, don't give me that crap. Nung wala pa rin nag-react kahit isa sa amin, tumawa siya ulit. Pero feeling ko plastic tawa. Pumalakpak siya. Guys, huy, nagbibiro lang ako, di ba Dean? Siniko niya si Dean. Parang dun lang siya natauan. Oo nga, tsaka hindi naman mukhang pusa sila kuya at ate oh. Ura-ura na umalis yung tatlo. Ni hindi na nga nila kinuha yung bayad kay Kuya Mike. Nung time na yon, doon na tumitira si Dean sa bahay ng magulang niya. Pero pag umaga, andito siya sa bahay namin pati pag wala si Kuya John. Sa mga susunod na ikukwento ko, malalaman nyo kung bakit ayaw na siyang iwanan ni Kuya John mag-isa sa bahay nila. Alam ko hindi kaidara ni Dean si Sam pero hindi akalain na 28 na siya nung mga panahon na yun. Una siyang pinakilala ni Dean sa amin nung 18th birthday niya kasama nung iba pa nilang kaklase. Si Kuya John na-insecure agad eh. Di ko siya masisi, matangkad si Sam, moreno, tsaka mas pogi sa kanya pero mas pogi pa rin ako. Tsaka pag titingnan mo siya, iba yung tingin niya kay Dean. Akala ko dati dahil lang dun sa hinala ko may relasyon sila kaya hindi palagay yung loob ko sa kanya pero may iba pala. Wala kaming pasok nun. Holiday, nandun sa bahay nila si Dean. Natutulog daw. Marami kasi akong pamangkin at may iingay eh. Punti si Dean kaya medyo irritable. Si Kuya John naman nasa trabaho. Kontrata kasi kahit holiday pumapasok sila. Yung compound nila din may dalawang bahay. Isa sa kanila, yung isa pa, bahay ng mga pinsan niya. Kaso nagtuturo yung mga yon tsaka namamasada yung tito niya kaya mag-isa rin lang talaga siya. Nasa court ako noon nung mag-ring phone ko. Kevin, tulungan mo ako! Hindi sumasagot si John. Si Dean, tinanong ko kung bakit. May mga lalaki sa likuran namin, sinisipan nila yung pinto. Sabihin mo kila tatay, please, natatakot ako. Nandito ako sa kwarto ko sa taas pero inaharang ko yung ref sa may pinto sa likod tapos yung dun sa sala yung sofa. Di ko alam kung hanggang kailan tatagal yun. Takbo na ako agad. Yung tropa kong namamasada, pinuntahan ko agad. Tapos lahat ng madadaanan kong kakilala ko, isinasama ko. Sinubukan kong tawagan si Kuya John pero hindi nasagot. Siguro nasa barracks nila yung phone niya. Sila tatay, pinapuntahan ko na kako sumunod na. Kung nakamotor ka at normal ang patakbo, 10 minutes na kila Dean ka na. Pero kung harurot, makukuha siya sa mga 4 minutes. Saktong may checkpoint sa bayan, hindi kami tumigil. Hinabol kami, sumisigaw ako nun sa kanila na emergency na baka mapano yung hipag ko. Kaso nung dumating kami dun, naabutan namin, nasa terrace na nila si Dean. Yung mga pulis na umahabol sa amin, tinanong siya kung asan yung mga lalaki. Sa likod po, chief. May ginawa ba sila sa'yo? Anong masakit sa'yo? Siyempre, di na nila kami bibigyan ng ticket nun. Akala namin nun, nakaalis na yung mga lalaki kaso nagmumura yung pulis na pumunta dun sa likod. Sumunod kami. Si tatay lang naiwan. Kinuhanan niya ata ng tubig si Dean. Naabutan namin nakahiga yung 7 lalaki sa may damuhan. Duguan mukha, may mga nawala ng ngipin, may namumutok yung kilay, umuungol silang lahat sa sakit. Muntik na akong maihi sa shorts ko nun. Alam kong pati yung mga kasama ko, pati yung mga pulis. Nung makita namin si Sam, nakatayo sa gilid. Nakahalukip-kip, yung kamao niya puno ng dugo. Yung itsura niya nun, iba, nakakatakot. Basta nakakatakot. Tinanong niya yung isang pulis kung anong nangyari. Nung nagising yung isa sa 7 tapos nakita siya, tangina niyakap niya yung pulis. Ikulong na lang daw siya basta wag law palapitin si Sam sa kanya. Baliw na kung baliw. Halatang nakabatak sila pero naniniwala ako dun sa sinabi nilang parang hangin kumilo si Sam. Parang bato yung suntok. Tigi isang suntok lang daw ang ginawa sa kanila, tumba na sila. Tumatawa yung iba sa sinasabi nila sa police station pero ako hindi. Naniniwala ako sa pinagsasabi nila eh. Malaki ang pasalamat ko dahil lagi siya nandyan para kay Dean, lalo pa at busy sa trabaho si Kuya John. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko yung tanong kung anong klase siya at nagagawa niya yung mga yun. Last na. Ngayon lang to nangyari, mainit-init pa. Dahil dumaan si Karen at paparating si Lawin, walang pasok.
Yung isa naming pinsan nag-work sa Manila. Sabi punta kami dun sa kanya. May sarili na kasi siyang apartment. Kami naman punta agad. Pagdating si Dean, inilibot niya yung paningin niya sa buong bahay. Hinihintay namin kung may sasabihin siya, pero nung wala, nakahinga kami ng maluwag. Si Kuya Joey, Kuya John, ako at siya ang pumunta. Dumiretso na kaming kusina. May palabok. Away-away na! Ang sarap ng kain namin nung biglang naduwal si Dean. Si Kuya John nagkakamot ang ulo. Madadagdagan na daw ba ulit ang populasyon? Umiling si Dean. Iberhel, saan mo binili ang mga kutsara at tinidor mo? Hindi pa namin kinikwento sa kanya kaya takanta ka siya. Naabutan ko na yan dito, bakit? Umuling lang siya tapos pumunta na sa sala. Kami naman, nawala ng gana. Kaya siguro hindi niya sinabi sa amin. Kaya in-explain namin kay Verel. Takot na takot. Tinapon na niya lahat ng mga naabutan ng gamit nun. Nung umpisa na naglaro yung Nebra, woo! Champion! Galing ni Brownlee eh. Si Dean nagpaalam mag-half-bat. Saglit lang naman siguro kasi kalahati yung oras ng first quarter. Tapos na siya, kaso pansin ni Kuya John, nabaliktad yung suot niyang t-shirt. Ayusin mo nga! Ayoko! Aba, hindi siya matatakutin, pera lang kung may iba sa kwarto. Pinilit siya ni Verel na magsabi, naku curious. Saan mo binili yung kama mo? Yung foam? Yung dun sa mga nag-iikot na nagtitinda nun? Yung parang satin? Bakit naman ba? Bukas i-check mo, guntingin mo yung pinaka-cover ng foam. Maraming dugo yung foam. Buisit ka, umiga-higa pa ako. Mga lalaki kami pero pagkasabi niya nun, pinatay ni Kuya Joey yung TV, nagsisinura na kami sa labas. Sumisigaw kami habang hinihintay si Verel na mailak yung pinto. Punta kami sa tatay at kapatid niya na nakatira lang sa kabilang street. Sinabi namin kay Ate Lorna. Tinatawan kami tapos niyaya kami tumambay sa may labas para hintayin yung nagbabalot. Nung dumating yung si Manong, napatingin siya kay Dean na kinumusta yung dalawang chikiting nila ni Kuya John na naiwan sa nanay niya. Ne, mag-iingat ka. Tinuro niya sarili niya. Ako ho, lagi kanyang binabantayan. Delikado yun para sa inyong dalawa. Tumingin siya sa paligid na parang may hinahanap. Tapos biglang may kinawayan pero wala naman akong makitang tao. Nung inaantok na kami, nagsipasukan na. Bukas na lang daw namin kunin yung mga gamit sa amin. Sila Kuya John, doon na natulog sa kwarto nila Ate Lorna. Kami ni Verel, kasama si Uncle na natulog sa may sala. Nanood pa si Uncle, kinalapit ako ni Kuya Joey. Vin, nakita mo yun? Alin? Yung kinawayan ni Manong Balot? Saan? Wala kaya, parang ang addict yun eh. May nakita akong kinawayan niya. Parang si Sam pero nawala naman bigla. Pero merong kumaway sa kanya din. Masyado na mahaba, tatapusin ko na. Sa mga makakakilala sa akin at sa amin, utang na loob huwag niyo akong itatag o kahit si Dean o si kuya ko. Isasabit ako nun pati warik. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe, nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!